Itinapon ang aking dangal sa putikan sa gitna ng malakas na ulan. Habang naghihingalo ang aking ina, pinalayas ako ni Doña Verna na parang basurang walang silbi, habang ang asawa kong si Rafael ay nakatitig lamang. Hindi nila alam, ang bawat sentimong winawaldas nila ay mula sa aking dugo at pawis. Sino ba talaga ang may-ari ng mansyong ito? Humanda kayo, dahil ang inyong inalipusta ay ang siyang wawasak sa inyong mundo. Sino ang huling tatawa? Lumayas ka sa pamamahay ko, Ariel. Wala akong kailangan na isang dalahing gaya mo na ang tanging alam ay magpabigat sa pamilyang ito. Itinapon ang aking dangal sa putikan habang naghihingalo ang aking ina. Si Rafael, ang asawang sinumpaan kong mamahalin, ay nanood lamang habang pinapalayas ako ng kanyang ina. Akala nila ay isang mahirap lamang ako na walang silbi. Ngunit ang hindi nila alam, hawak ko ang kanilang leeg sa mundong hindi nila nakikita. Babalik ako at sisiguraduhin kong pagsisisihan nyo ang bawat segundong minaliit nyo ako. Handa na ba kayong bumagsak? Huwag mong dungisan ang sahig ko ng iyong mga luhang pampubri, Ariel. Napakawalang silbi mo talaga. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala ka nang dinala kundi kamalasan. Ngayon, pati ang iyong ina ay naghihingalo? Siguro ay dahil sa bigat ng iyong konsensya. Ang boses ni Doña Verna ay parang talim ng kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa mga sandaling iyon, si Ariel ay nakaluhod sa malamig na sahig. Hawak-hawak ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na tuwalya. Kakagaling lang niya sa kusina upang ihanda ang gamot ng kanyang biyena. Sa kabila ng katotohanang ang sariling mga binti niya ay nanginginig na sa pagod. Ngunit ang mas masakit na hapdi ay hindi nanggagaling sa kanyang pagod, kundi sa isang mensaheng kababasa lang niya sa kanyang telepono. Ang kanyang ina ay kritikal na sa ospital at kailangan ng agarang operasyon. Mama, please, kailangan ko lang pong pumunta sa ospital. Kahit ngayon lang po, payagan niyo akong gamitin ang sasakyan. Nagmamakaawa po ako. Ang tinig ni Ariel ay nanginginig, punong-puno ng desperasyon. Ang bawat salita ay parang bumabara sa kanyang lalamunan na tuyong-tuyo. Ngunit sa halip na awa, isang mapanuyang tawa ang sumagot sa kanya. Dinampot ni Doña Verna ang baso ng juice sa tabi nito at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang laman sa ulo ni Arielle. Ang malagkit na likido ay dumaloy sa kanyang buhok, pumatak sa kanyang pilat sa balikat. Isang pilat na nakuha niya noong iligtas niya si Rafael sa isang aaksidente ilang taon na ang nakalilipas. Sasakyan, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ang isang gaya mong galing sa kanal na gumamit ng pag-aari ng mga Montemayor? Rafael, halika rito at tignan mo ang asawa mong walang kasing kapal ang mukha. Sigaw ng matanda. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Rafael. Ang lalaking pinag-alayan ni Ariel ng 3 taon ng kanyang buhay. Ang lalaking lihim niyang binayaran ang lahat ng utang sa bangko gamit ang kanyang sariling pinaghihirapang yaman bilang isang tech entrepreneur nang hindi nito nalalaman. Nanatiling nakatayo si Rafael sa may pintuan, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa at ang kanyang mga mata ay umiiwas sa nagmamakaawang tingin ng kanyang asawa. Rafael, ang nanay, kailangan niya ako. Please, tulungan mo ako. Bulong ni Ariel, ang kanyang tinig ay halos hindi na lumalabas dahil sa sikip ng kanyang dibdib. Ariel, pagod ako sa trabaho. Huwag mo nang dagdagan ng ingay ni Mama. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Pero huwag mo kaming idamay sa problema ng pamilya mo. Ang malamig na sagot ni Rafael ay tila isang huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Ariel. Hindi siya makapaniwala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang pagkatao. Sa labas, ang langit ay biglang nagdilim at ang tunog ng malakas na kulog ay gumaralgal sa kalawakan, tila nakikiramay sa unos
na nagaganap sa loob ng kanyang puso. Walang ano-ano, pumasok ang dalawang katulong sa utos ni Doña Verna. Hawak-hawak nila ang isang lumang maleta na punong-puno ng mga gamit ni Ariel. Itapon nyo yan sa labas. Isama nyo na rin ang babaeng yan. Ayaw ko nang makakita ng basura dito sa loob ng mansyon ko habang wala ang aking mga bisita mamaya. Kinaladkad si Ariel patungo sa malawak na gate ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay parang paglayo sa lahat ng sakripisyong ibinigay niya. Pagdating sa tapat ng gate, malupit na itinulak siya palabas. Ang kanyang maleta ay bumagsak sa maputik na kalsada. Bumukas ito at kumalat ang kanyang mga damit na nilabhan niya mismo kaninang madaling araw. Tumingala si Ariel. Sa itaas ng balkonahe, nakita niya si Rafael na nakatitig sa kanya. Bago nito tuluyang isinara ang kurtina. Walang galit na lumabas sa mga mata ni Ariel, kundi isang nakakatakot na katahimikan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalaki at malalamig. Humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilang dumaloy. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila nagpapagising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon para sa pag-ibig. Dahan-dahan niyang dinampot ang kanyang telepono na basag na ang screen dahil sa pagkakabagsak. Pinunasan niya ang putik dito at may nanginginig na mga daliri. Tinawagan niya ang isang numerong 3 taon na niyang hindi dinidiyal. Ito si Ariel Montemayor. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at puno ng awtoridad. I-activate ang lahat ng assets ko sa Pilipinas, ngayon din, at ihanda ang foreclosure papers para sa Mansyon Montemayor. Gusto kong mawala sa kanila ang lahat. Bago tumila ang ulan, tumayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa. Habang ang tunog ng malalakas na patak ng ulan sa semento ay tila isang martsa ng kanyang muling pagkabuhay. Ang dating maamong tupa ay wala na. Ang tanging natira ay ang babaeng nagmamay-ari ng bawat pader na nagkulong at umapi sa kanya. Paano kaya haharapin ni Doña Verna ang katotohanang ang bahay na kanyang ipinagmamalaki ay pag-aari na pala ng taong itinapon niya sa putikan? At ano ang gagawin ni Rafael kapag nalaman niyang ang bawat paghinga ng kanyang negosyo ay utang niya sa asawang tinawag niyang basura? Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na simoy ng aircon sa pasilyo ng ospital ay tila sumasakal kay Ariel. Habang naglalakad siya patungo sa ICU, ang bawat hakbang ng kanyang basang sapatos sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang malungkot na tunog ng pagkiskis na tila ba ang mismong paligid ay nakikiramay sa kanyang bigat. Ang kanyang buhok ay basa pa rin mula sa ulan at ang malagkit na juice na ibinuhos ni Doña Verna ay nanunuyo na sa kanyang anlo. Nagpapaalala sa kanya ng bawat hagupit ng kahihiyang natanggap niya sa mansyon. Pagdating niya sa tapat ng malaking salamin ng ICU, tumigil ang kanyang mundo. Doon, sa loob ng isang silid na puno ng mga kumikislap na ilaw at mga hose na nakakabit sa katawan, ay nakahiga ang kanyang ina, si Nanay Rosa. Ang bawat mahinang pag-angat at pagbaba ng dibdib nito ay tila isang laban na unti-unti nang natatapos. Ang tunog ng monitor sa loob ay nagbibigay ng isang regular na tibok, isang ritmo na nagdidikta kung gaano pa katagal ang natitira sa buhay na nagbigay sa kanya ng lahat. Nanay. Ang bulong ni Ariel, ang kanyang palad ay dumikit sa malamig na salamin. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng pagsisisi dahil sa mga taong inilaan niya sa paglilingkod, sa mga taong hindi naman siya pinahalagahan, habang ang sariling ina ay mag-isang lumalaban dito. Pumasok siya sa loob. Nang payagan siya ng nurse, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Malamig ito, tila isang tuyong dahon na handa ng tangay ng hangin. Sa sandaling iyon, bahagyang nagmulat ng mata si Nanay Rosa. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting tila nagsasabing, "Ayos lang ako, anak." "Ariel, huwag kang
Huwag kang umiyak para sa akin. Ang halos pabulong na wika ng kanyang ina. Maging, maging masaya ka. Iyong sarili mo naman ang isipin mo. Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Marami pa tayong gagawin. Ipasyal pa kita. Bibili tayo ng lahat ng gusto mo. Ang sagot ni Ariel, habang ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kumot ng ospital. Ngunit alam niya, sa loob-loob niya, ang katawan ng kanyang ina ay pagod na. Ang bawat paghinga nito ay nagiging mas mababaw, mas mahirap, hanggang sa ang guhit sa monitor ay unti-unting naging tuwid, kasabay ng isang mahabang tunog na nagpapahayag ng katapusan. Nabalot ng katahimikan ng silid, ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang paghikbi ni Ariel na kalaunan ay naging isang hagulgol ng pait. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng bulsa. Inasahan niyang si Rafael ito na baka sakaling natauhan at tumatawag upang kumustahin siya. Ngunit nang buksan niya ang mensahe, ang nakasulat ay, "Huwag kang babalik dito sa bahay para humingi ng pera para sa libing ng nanay mo." Sabi ni Mama, "Wala kaming pakialam sa mga patay na dukha. Ayusin mo ang buhay mo, Ariel. Huwag mo na kaming gambalain." Ang mensaheng iyon mula kay Rafael ay tila isang lason na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Tumingin siya sa mapayapang mukha ng kanyang ina at hinaplos ang noo nito. "Patawad, Nay. Patawad dahil hinayaan kong tapakan nila tayo dahil sa pangakong katapatan ko sa kanila." Bulong ni Ariel ang kanyang mga mata ay tuyo na ngunit puno ng determinasyon. Hinding-hindi na muli. Mula sa araw na ito, sisiguraduhin kong wala nang makakaapi sa akin. Lumabas si Ariel ng ICU at naupo sa isang bakanteng upuan sa madilim na pasilyo ng ospital. Inilabas niya ang kanyang laptop mula sa bag na himalang hindi masyadong nabasa ng ulan. Binuksan niya ang isang encrypted na browser at mabilis na nag-type ng mga command na siya lamang ang nakakaalam. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang anyo na malayo sa maamong manugang na kilala ni na Doña Verna. Sa screen, isang serye ng mga numero at graph ang lumitaw. Sa ibabang bahagi, nakasulat ang kanyang kabuuang balanse. 1.8 bilyong piso. Hindi kasama doon ang mga shares niya sa iba't ibang global tech companies at ang mga real estate properties na nakapangalan sa kanyang mga dummy corporations. Ang bawat sentimo na winaldas ni na Rafael para sa kanilang marangyang party, ang bawat alahas na binili ni Doña Verna para ipagyabang sa kanilang mga amigas ay nanggaling sa mga pondo na lihim na idineposito ni Ariel upang isalba ang kumpanya ng asawa sa pagkalugi. Pinanood niya sa screen ang live update ng bank accounts ng mga Montemayor. Sa isang pindot lamang ng kanyang daliri, maaari niyang gawing abo ang lahat ng kanilang karangyaan. Pinalitan ni Ariel ang kanyang profile picture sa internal system ng kanyang kumpanya. Mula sa isang larawan ng magandang tanawin, pinalitan niya ito ng isang itim na korona. Isang utos ang kanyang ipinadala sa kanyang Chief Financial Officer. Simulan ang Operation Blackout. Putulin ang lahat ng access ng Montemayor Group sa ating mga credit lines. Bukas na bukas din, gusto kong maramdaman nila ang lamig ng kalsadang kinalalagyan ko ngayon. Isinara niya ang laptop at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang dilim ay tila mas lalong lumalim. Ang katahimikan sa ospital ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng pagdating ng punerarya upang kunin ang kanyang ina. Sa gitna ng pangungulila, ang isang misteryosong email ang pumasok sa kanyang inbox. Isang kalakip na larawan ang nakita niya. Si Rafael at ang isang babaeng nagngangalang Sabrina, masayang nagtatawanan habang may hawak na baso ng champagne sa isang hotel room. Ilang oras lamang matapos siyang palayasin. Sino nga ba ang babaeng ito na tila matagal na palang bahagi ng buhay ni Rafael?
at paano tatanggapin ni Rafael ang balita na ang bawat luho niya sa kwartong iyon ay binabayaran na pala ng asawang itinuring niyang basura. Hindi mo ba namimiss ang asawa mo, Rafael? Baka naman mamaya ay bigla ka na lang makaramdam ng guilt dahil pinalaya siya ni Tita Verna sa gitna ng ulan. Ang malanding boses na yon ay nagmula sa loob ng silid na dating pinagsasaluhan ni na Ariel at Rafael. Nakatayo si Ariel sa madilim na bahagi ng pasilyo, suot ang isang itim na hoodie at jacket na nagkukubli sa kanyang pagkakakilanlan. Nakabalik siya sa mansyon sa pamamagitan ng maliit na pinto sa likod na tanging mga katulong lamang ang gumagamit. Narito siya upang kunin ang natitirang alaala ng kanyang ina. Isang gintong laket na naiwan niya sa loob ng drawer sa gitna ng pagmamadali at kaguluhan kanina. Ngunit ang dinatnan niya ay hindi ang isang asawang nagluluksa o nag-aalala. Sa halip, sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya si Rafael na nakaupo sa gilid ng kama, habang si Sabrina, ang kanyang dating kasintahan, ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang bawat haplos ni Sabrina sa dibdib ni Rafael ay tila isang mariing sampal sa mukha ni Arielle. Bakit ko naman siya mamimiss? Ang malamig na sagot ni Rafael. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng pagsisisi, walang bahid ng pag-aalinlangan. Si Ariel ay isang malaking pagkakamali sa buhay ko, Sabrina. Pinakasalan ko lang siya dahil akala ko ay makakatulong siya sa imahe ng kumpanya bilang isang mapagkumbabang asawa. Pero wala siyang silbi. Puro problema lang ang dala ng pamilya niya. Naramdaman ni Ariel ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rafael ay parang mga bubog na bumabaon sa kanyang puso. Ang lalaking ito, ang lalaking iniligtas niya mula sa pagkabangkarote, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat sentimo ng kanyang lihim na kinikita, ay tinatawag siyang pagkakamali. Pero aminin mo, Rafael, patuloy ni Sabrina habang pinaglalaruan ang isang mamahaling kwintas na nakapatong sa vanity mirror ni Arielle. Naging mabuti siyang katulong dito sa bahay, di ba? Kahit si Tita Verna ay aminadong masunurin siya, nagpakawala ng isang mapanuyang halakhak si Rafael. Katulong? Oo. Iyon lang naman ang kaya niyang gawin. Hindi siya nababagay sa mundong ito, Sabrina. Ikaw ang nararapat dito. Sa'yo ang kwintas na yan. Sa'yo ang bawat sulok ng mansyong ito. Hindi na nakapagpigil si Ariel. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng pader, hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa wallpaper. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok sa loob at isampal sa kanila ang katotohanang ang bawat gamit na hinahawakan nila ay binili ng kanyang pera. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang galit ay hindi na isang silakbo. Ito ay isa ng malamig at kalkuladong plano. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng mabibigat na hakbang sa pasilyo. Ang tunog ng mga takong ni Doña Verna na humahampas sa marmol na sahig ay tila isang babala. Mabilis na nagtago si Ariel sa likod ng isang malaking vase sa gilid ng hagdanan. Pumasok si Doña Verna sa silid, bit-bit ang isang baso ng mamahaling wine. Ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng tagumpay, na tila ba isang malaking peste ang tuluyan ng naalis sa kanyang buhay. Mabuti naman at nagkakaintindihan kayo, wika ng matanda habang nakatingin kay Sabrina nang may pagsang-ayon. Rafael, huwag mo nang isipin ang babaeng yon. Tapos na ang kabanata ni Ariel sa pamilyang ito. Nakakasulasok ang amoy ng kahirapan na dala niya rito sa Mansyon Montemayor. Uminom ng wine ang matanda bago nagpatuloy. Ngayong wala na ang dukhang babaeng iyon. Sa wakas ay malinis na ang ating pamilya. Maari na nating ituloy ang pagsasama ninyo ni Sabrina nang walang anumang bahid ng dumi mula sa nakaraan. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanlabo ang paningin ni Ariel dahil sa nagbabadyang luha, ngunit agad niya itong pinahid. Ang kanyang pighati
ay naging puot at ang kanyang puot ay naging kapangyarihan. Malinis, bulong ni Ariel sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, ngunit puno ng pait. Tignan natin kung gaano kalinis ang magiging buhay ninyo kapag nalaman ninyong ang bawat patak ng tubig na iniinom nyo ay utang nyo sa akin. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa pinto sa likod. Bit-bit ang laket na nagawa niyang makuha bago pumasok ang matanda. Habang nilalakad niya ang madilim na bakuran ng mansyon, muling bumuhos ang ulan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Nang makalayo na siya, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang abogado. Ma'am, handa na ang lahat. Ang utos niyo na lamang ang hinihintay upang simulan ang pagbawi sa mga ari-arian. Tumingin si Ariel sa itaas na bahagi ng mansyon kung saan ang ilaw sa kanyang dating silid ay nananatiling bukas. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Doña Verna kapag ang malinis niyang pamilya ay biglang pinalaya sa bahay na akala niya ay sa kanya? At hanggang kailan mananatili si Sabrina sa tabi ni Rafael kapag nalaman niyang wala nang natitirang kahit isang kusing sa pangalan ng lalaking kanyang pinagnanasaan? Ibigay niyo sa akin ang lahat ng dokumento ng Montemayor Group. Ngayon din, gusto kong makita kung paano sila dahan-dahang gagapang sa lupa. Ang boses ni Ariel ay hindi na ang boses ng babaeng nanginginig sa takot sa harap ni Doña Verna. Sa halip, ito ay isang malamig na utos na nagpatahimik sa buong silid ng boardroom. Nakaupo siya sa gitna ng isang marangyang opisina sa itaas na palapag ng isang skyscraper sa Bonifacio Global City. Ang dingding na gawa sa salamin ay nagpapakita ng liwanag ng lungsod na tila mga bituing nakakalat sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat kagamitan sa loob, mula sa mesang gawa sa itim na nar hanggang sa mga supang balat, ay nagpapakita ng yaman na kailanman ay hindi inakala ng pamilya Montemayor na pag-aari niya. Nakatayo sa kanyang harapan si Attorney Santiago, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, at ang kanyang Chief Financial Officer na si Mark. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang at katapatan, malayo sa mga tinging mapang-api na natatanggap niya sa mansyon. Ma'am Ariel, simula ni Attorney Santiago habang inilalapag ang isang makapal na folders sa mesa. Ang tunog ng papel na tumatama sa kahoy ay tila isang hudyat ng nalalapit na digmaan. Nagawa na po namin ang inyong utos. Ang bawat credit line na ginagamit ni Rafael para panatilihing buhay ang kanilang kumpanya ay konektado sa isa sa iyong mga shell companies. Sa isang pirma mo lang, mawawalan sila ng pondo para sa kanilang mga operasyon sa loob ng 24 oras. Tumingin si Ariel sa mga dokumento. Nakita niya ang mga pirma ni Rafael, ang mga pirma ng lalaking nangako sa kanya yan ng pag-ibig, ngunit mas pinili ang luho at ang pagmamanipula ng kanyang ina. Nakita rin niya ang mga transaksyon ni Doña Verna, kung paano nito ginamit ang pera ng kumpanya para sa mga pansariling layunin, sa pag-aakalang ang kaban ng bayan ng kanilang pamilya ay hindi kailanman matutuyo. Alam ba nila, attorney? Alam ba nila na ang perang ipinampambili nila ng wine at alahas ay galing sa pawis ng taong tinawag nilang basura? Ang mahinang tanong ni Ariel. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa gilid ng folder. Tila ba tinitimbang ang bigat ng hustisya? Wala silang kamalay-malay, ma'am. Sagot ni Mark. Ang pagkakakilanlan nyo bilang si AM, ang misteryosong investor, ay nananatiling lihim. Para sa kanila, isa lamang silang maswerteng pamilya na palaging nakakahanap ng paraan para makabangon. Hindi nila alam na ikaw ang nagsisilbing haligi na pumipigil sa kanilang tuluyang pagbagsak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ariel. Naalala niya ang bawat gabi na nagpupuyat siya para ayusin ang mga financial system ng kumpanya ni Rafael habang ang lalaki ay natutulog ng mahimbing o kaya naman ay kasama si Sabrina. Naalala niya ang bawat hapong tiniis niya ang mga masasakit na salita ni Doña Verna
para lang mapanatili ang kapayapaan. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang imahe ng kanyang ina sa loob ng ICU. Ang huling hininga nito, ang malamig na kamay, at ang katotohanang hindi man lang siya hinayaang makapagpaalam ng maayos dahil sa kasakiman ng mga Montemayor. Ang sakit na yon ay tila isang malakas na apoy na tumutupok sa anumang natitirang awa sa kanyang puso. Mark, tawag ni Ariel. Ang kanyang tingin ay diretso at matalim. Putulin ang lahat ng access, i-freeze ang kanilang mga corporate accounts, at tawagan ang mga suppliers, sabihin sa kanila na ang Montemayor Group ay wala ng sapat na pondo para magbayad sa susunod na buwan. Masusunod po, ma'am, tugon ni Mark bago mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si Ariel at si Attorney Santiago. Lumakad si Ariel patungo sa bintana. Tinitignan ang abalang kalsada sa ibaba. Ang mga sasakyan ay tila mga langgam na nag-uunahan. Walang kamalay-malay sa bagyong parating. Ma'am, may isa pa po kaming natuklasan, dagdag ni Attorney Santiago. Ang Mansyon Montemayor. Hindi lang po ito nakasangla. Ang katotohanan ay pag-aari na ito ng inyong kumpanya dahil sa isang utang na hindi nabayaran ni Rafael 2 taon na ang nakalilipas. Ang dokumentong hawak ni Doña Verna ay isang pekeng titulo na ibinigay ni Rafael upang hindi mag-alala ang kanyang ina. Bahagyang natigilan si Ariel. Ibig sabihin, kahit si Doña Verna ay niloloko ng sarili niyang anak? Opo, ma'am. Ang buong pamilya nila ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Isang malakas na tawa na puno ng pait at ironya ang kumawala sa mga labi ni Ariel. Ang pamilyang ipinagmamalaki ang kanilang dangal at pangalan ay nabubuhay lamang sa isang ilusyon. Hinawakan ni Ariel ang kanyang telepono. Isang alerto ang lumitaw. Execution of credit freeze. Successful. Sa mga sandaling ito, ang mga credit cards ni Rafael at Doña Verna ay hindi nagagana. Ang kanilang marangyang mundo ay nagsisimula na ring gumuho, gaya ng pagguho ng kanyang puso noong gabing iyon sa ilalim ng ulan. Ano kaya ang gagawin ni Rafael kapag tinanggihan ang kanyang card sa gitna ng isang mamahaling restaurant kasama si Sabrina? At paano tatanggapin ni Doña Verna na ang mansyong itinuturing niyang kaharian ay matagal na palang hindi sa kanya? Hindi ba't mas masarap ang hangin sa loob ng mansyon kapag wala ng duming nakakalat sa bawat sulok? Ang boses ni Doña Verna ay puno ng kumpiyansa habang itinataas niya ang kanyang baso ng mamahaling champagne. Ang bulwagan ng Mansyon Montemayor ay muling nagliwanag, punong-puno ng mga bulaklak na tila ba may isang malaking tagumpay na ipinagdiriwang. Ang mga kristal na chandelier sa itaas ay nagbibigay ng isang marangyang kislap na tumatama sa mga mamahaling alahas na suot ng matanda. Ngayong gabi, nagtipon-tipon ang kanilang mga piling kaibigan at kasosyo sa negosyo para sa isang Thanksgiving party dahil sa pagkakaayos ng kanilang mga utang sa bangko. Sa tabi niya, nakatayo si Rafael na mukhang relax na relax sa kanyang suit, habang si Sabrina naman ay halos hindi humihiwalay sa kanyang braso. Suot ang isang pulang bestida na tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanan. Ang bawat tawa ni Sabrina ay parang isang insulto sa alaala ng bawat sakripisyong ginawa ni Ariel sa loob ng bahay na yon. Tama ka, Tita Verna, ani Sabrina, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng kamandag. Ngayon, wala na ring manghihingi ng pera para sa kung ano-anong dahilan. Mas makakapag-focus na tayo sa pagpapalaki ng kumpanya. Ngumiti si Rafael at humalik sa pisngi ni Sabrina. Salamat sa suporta niyo ni Mama. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kabigat ang dala ni Ariel sa buhay ko. Isang linggo pa lang siyang wala. Pero tignan niyo, ang swerte ay sunod-sunod na pumasok sa atin. Ang misteryosong investor na si AM ay biglang binayaran ng ating mga credit line. Senyales ito na ang langit ay kampi sa atin. Naglakad si Doña Verna sa gitna ng bulwagan. Kinuha ang atensyon ng lahat ng panauhin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki
Ang uri ng pagmamalaking tila nakakalimutan ng lahat ng kasamaang ginawa niya. Mga kaibigan, simula ng matanda, nais ko lang magpasalamat sa inyong pagdalo. Alam nating lahat na dumaan ang aming pamilya sa isang pagsubok dahil sa ilang maling desisyon at dahil na rin sa pakikialam ng mga taong hindi naman nababagay sa ating antas. Ngunit ngayon, ang dumi ay tuluyan ng naalis. Ang Mansyon Montemayor ay muling nagniningning dahil ang bawat pader nito ay para lamang sa mga taong may dangal at tunay na dugong bughaw. Ang mga panauhin ay nagpalakpakan. Ang tunog ng kanilang mga palad ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang malalaking pinto ng mansyon ay biglang bumukas ng malawak, hindi dahil sa isang bagong panauhin, kundi dahil sa pagpasok ng isang grupo ng mga kalalakihang nakasuot ng barong at formal na uniforme. Nanguna sa kanila si Mr. Suarez, ang head manager ng pangunahing bangko na pinagkakautangan ng mga Montemayor. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pakikipagkaibigan, at may hawak siyang mga dokumentong may opisyal na selyo ng korte. Agad na napatigil ang tawanan. Ibinalaba ni Doña Verna ang kanyang baso sa isang lamesa at lumapit ng may pagtataas ng kilay. Mr. Suarez, anong ibig sasabihin nito? Hindi ba't sinabihan na kayo ng aking anak na ang lahat ng utang ay naayos na? Bakit kayo pumasok ng walang pasabi sa aking party? Hindi natinag si Mr. Suarez. Inayos niya ang kanyang salamin at binuksan ang hawak na folder. Doña Verna, narito kami hindi para makisaya. Narito kami para isilbi ang writ of possession at ang notice of immediate seizure para sa lupang ito at sa lahat ng kagamitang narito sa loob. Nagulantang ang lahat. Halos mabitawan ni Rafael ang kanyang hawak na wine. Ano? Anong seizure? Binayaran na ang mga credit lines namin. May nag-confirm na sa aming opisina kanina lang. Totoo yan, Mr. Montemayor. Ang tugon ng bank manager, ang kanyang boses ay malamig at profesional. Binayaran nga ng inyong investor na si AM ang inyong mga personal na utang. Ngunit ang ginamit niyang pambayad ay ang mismong equity ng kumpanya at ang titulo ng mansyong ito. Sa madaling salita, ang bawat sentimong ibinayad niya ay kapalit ng inyong pagmamay-ari sa bahay na ito. Anong ibig mong sabihin? Ang sigaw ni Doña Verna, ang kanyang muka ay nagsisimulang mamutla sa ilalim ng makapal na make-up. Ibig sabihin, Doña Verna, patuloy ni Mr. Suarez habang itinuturo ang pintuan, ang Mansyon Montemayor ay hindi na sa inyo. Ito ay pag-aari na ng AM Holdings. At ang bagong may-ari ay nagbigay ng utos na dapat ay mabakante ang lugar na ito sa loob ng 1 oras, kasama ang inyong mga panauhin. Kailangan nyo nang lisanin ang property na ito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga kaibigan ni Doña Verna na kanina lang ay pumapuri sa kanya, ngayon ay nagbubulungan na at unti-unting lumalayo. Tila ayaw madamay sa kahihiyang nagaganap. Napatingin si Rafael sa kanyang telepono. Isang bagong email ang pumasok. Ang subject, "Welcome to the street, Rafael." Nang buksan niya ang attachment, doon niya nakita ang isang larawan na kumuha ng kanyang hininga. Isang larawan ni Ariel, nakatayo sa isang marangyang opisina. Suot ang isang itim na suit at may hawak na pluma na katatapos lang pumirma sa isang dokumento. Ang dokumento ng kanilang pagkawasak. Sino ba talaga ang misteryosong investor na si AM? At paano haharapin ni Doña Verna ang katotohanang ang taong itinapon niya sa ulan ay siya palang taong nagmamay-ari na ngayon ng bawat hibla ng kanyang suot na damit? Umalis na kayo. Hindi niyo ba narinig? Hindi na sa inyo ang bahay na ito, kaya huwag niyo nang subukang magmatigas pa. Ang boses ng gwardiya ng bangko ay walang bahid ng paggalang, malayo sa paraan ng pakikitungo sa kanila noong ang pamilya Montemayor
ay tinitingala pa sa lipunan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang marangyang party ay nauwi sa isang kahiyahiyang eksena ng pagpapaalis. Ang mga bisitang kanina lamang ay nag-uunahan sa pagpuri kay Doña Verna, ay ngayon naman ay nag-uunahan sa paglabas. Tila ayaw madampian ng anino ng kamalasan. Ang tunog ng mga yabag ng mga taong nagmamadaling umalis ay umalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan, kasabay ng mahihinang bulungan ng tsismis na tiyak nakakalat sa buong lungsod bukas. Nakatayo si Rafael sa gitna ng kaguluhan, parang isang rebultong nawalan ng buhay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Paulit-ulit na tinitignan ang larawan ni Ariel sa email. Ang kanyang asawa, ang babaeng binaliwala niya, ang babaeng itinuring niyang palamuti lamang, ay ang siyang may hawak ng kanilang kapalaran. Hindi ito totoo. Hindi ito magagawa ni Ariel. Bulong ni Rafael sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay gumaralgal, puno ng pagkakaila. Si Ariel ay isang hamak na probinsyana lang. Paano siya nagkaroon ng ganito kalaking kumpanya? Mabilis niyang pinindot ang numero ni Ariel. Ngunit sa bawat pagsubok niya, ang tanging naririnig niya ay ang malamig at mekanikal na boses ng operator na nagsasabing hindi na maabot ang numerong iyon. Sinubukan niya ring i-dial ang opisina ng AM Holdings, ngunit ang bawat tawag niya ay napuputol bago pa man may sumagot. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang kinukulong ng isang pader na siya mismo ang nagtayo. Habang nangyayari ito, si Doña Verna ay hysterical na nakikipagtalo sa mga tauhan ng bangko. Ang kanyang buhok na kanina ay maayos na nakastyle ay ngayon ay gulo-gulo na. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Alam niyo ba kung sino ang kinakalaban niyo? Ang mga Montemayor ay hindi basta-basta. Madam, wala na pong Montemayor Group. Ang sagot ng isang opisyal habang sinisimulan ng lagyan ng yellow tape ang pintuan ng mansyon. Lahat ng inyong assets ay frozen na. Maging ang inyong mga sasakyan ay nakatakda na ring hatakin mamayang gabi. Sa isang sulok, nakita ni Rafael si Sabrina. Ang babaeng kanina lang ay halos dumikit na sa kanya, ay ngayon naman ay abala sa paglalagay ng mga mamahaling alahas at relo sa kanyang bag. Ang mukha nito ay hindi na bakas ang pag-aalala, kundi isang matinding takot para sa sariling interes. Sabrina, anong ginagawa mo? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at sakit. Huminto si Sabrina at tumingin kay Rafael nang may halong iritasyon. Anong ginagawa ko? Rafael, kailangan kong isalba ang sarili ko. Hindi ako pwedeng manatili rito at makisama sa inyo sa kalsada. Wala na kayong pera. Wala na kayong kapangyarihan. Pero, mahal mo ako, di ba? Sabi mo ay hihintayin mo ang pagkakataong magkasama tayo. Ang hapdi sa tinig ni Rafael ay kitang-kita. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Sabrina. Mahal? Rafael, naging kasintahan mo lang ako dahil sa mga regalo at sa pangalang Montemayor. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Mukha kang basang sisiw. Sa tingin mo ba ay mananatili ako sa tabi ng isang lalaking hindi man lang kayang protektahan ang sariling bahay? Tinalikuran ni Sabrina si Rafael at naglakad patungo sa pinto. Bitbit ang mga gamit na hindi naman sa kanya. Ngunit bago siya makalabas, hinarang siya ng isang nurse na biglang pumasok. Ang nurse na nag-alaga sa ina ni Ariel sa ospital. Sandali lang po. Wika ng nurse, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. May iniwan po si Ma'am Ariel na mensahe para sa inyong lahat. Inabot ng nurse ang isang itim na envelope kay Rafael. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Ariel. Ang bawat luhang pumatak sa ulan ay may katumbas na presyo. Ngayong gabi, nagsisimula na ang inyong pagbabayad. Napaupo si Rafael sa baitang ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay baon sa kanyang mga palad. Sa labas, ang tunog ng sirena ng mga sasakyang hahakot sa kanilang mga kagamitan ay nagsimula ng marinig. Ang bawat kislap ng asul at pulang ilaw na tumatama sa bintana
ay tila mga paalala ng kanyang mga pagkakamali. Paano kaya haharapin ni Rafael ang gabi na wala ng malambot na kama, wala ng mamahaling wine, at wala ng asawang handang magsakripisyo para sa kanya? At ano ang gagawin ni Sabrina kapag nalaman niyang ang mga alahas na ninakaw niya ay peke na pala? Dahil matagal na itong pinalitan ni Ariel ng mga replika, ang amoy ng luma at maalikabok na kurtina sa loob ng maliit at masikip na apartment ay tila sumasakal kay Doña Verna. Wala ng aircon na nagbibigay ng lamig, tanging isang maingay na electric fan na lamang ang umiikot, na tila ba nahihirapan ding huminga sa tindi ng init ng tanghali. Nakaupo ang matanda sa isang plastik na upuan, habang ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng mamahaling singsing ay ngayon ay nanginginig sa inis at pagod. Sa tapat niya, si Rafael ay balisa. Pabalik-balik ang lakad sa maliit na espasyo na halos 3 hakbang lang ang haba. Ang kanyang polo ay lukot-lukot na at ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog dahil sa puyat at stress. Ang walang katapusang huni ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa ay tila isang sumasabog na ingay na nagpapaalala sa kanya ng libu-libong utang na kailangan niyang bayaran. Hindi ko na kaya ito, Rafael. Ang bulyaw ni Doña Verna, ang kanyang boses, ay pumiyok dahil sa tuyong lalamunan. Ang pagkain dito ay parang basura. Ang ingay ng mga kapitbahay ay hindi ko matagalan. Gumawa ka ng paraan. Tawagan mo ang mga kaibigan mo. Ma, wala na tayong kaibigan. Ang pasigaw na sagot ni Rafael. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Lahat sila, binablock ang numero ko. Maging ang mga bangko ayaw na tayong kausapin. Isang hakbang na lang at tuluyan na tayong mabubulok sa kulungan dahil sa mga talbog na checking pinirmahan mo para sa party na yan. Napatahimik ang matanda. Ang kanyang labi ay nanginig sa takot. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang marahang katok ang narinig sa pinto. Ang tunog ng 3 sunod-sunod na katok ay tila isang kakaibang himig sa gitna ng kanilang kaguluhan. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanila si Attorney Santiago. Nakasuot ito ng isang napaka-formal at mamahaling suit na tila ba isang anghel ng yaman na naligaw sa isang madilim na eskinita. Attorney Santiago! Ang bulalas ni Rafael, may halong pag-asa ang kanyang boses. Narito ka ba para tulungan kami? Nakipag-usap ba si Ariel sa'yo? Isang tipid na ngiti ang ibinigay ng abogado bago pumasok sa loob. Narito ako bilang kinatawan ng AM Holdings. Ang aking kliyente ay may alok para sa inyong kumpanya at sa inyong mga personal na utang. Inilapag ni Attorney Santiago ang isang gintong folder sa lumang lamesa. Ang kislap nito ay tila sumisilaw sa dalawa. Ang AM Holdings ay handang bayaran ang lahat ng inyong utang sa bangko. I-withdraw ang mga kasong isinampalaban sa inyo at ibalik ang inyong karapatan na tumira sa Mansyon Montemayor. Parang nakakita ng langit si Doña Verna. Agad siyang tumayo at hinawakan ang braso ni Rafael. Nakikita mo na, Rafael? Sabi ko sa'yo, may mga taong nakakaalam pa rin ng halaga ng ating pangalan. Pirmahan mo na yan. Ngunit may mga kondisyon. Ang mabilis na dagdag ni Attorney Santiago na nagpahinto sa kagalakan ng matanda. Una, ang lahat ng shares ng Montemayor Group ay ililipat sa pangalan ng AM Holdings. Pangalawa, si Rafael ay mananatili bilang isang empleyado na lamang, walang kapangyarihang magdesisyon. Ano? Gagawin niyo kaming alipin sa sarili naming kumpanya? Ang sigaw ni Rafael. At ang panghuli, patuloy ni Attorney Santiago, habang ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Doña Verna. Ang CEO ng AM Holdings ay nais ng isang personal na paghingi ng paumanhin. Bukas ng umaga, kailangang pumunta ni Doña Verna sa main office ng kumpanya. Doon, sa harap ng lahat ng mga empleyado, kailangan niyang lumuhod at humingi ng tawad sa taong ipapaharap sa kanya. Luluhod? Ako? Doña Verna Montemayor, luluhod sa harap ng isang estranghero?
Ang boses ng matanda ay puno ng matinding pagtutol at kahihiyan. Iyon ang tanging paraan para maibalik sa inyo ang mansyon, ang malamig na sagot ng abogado. Mayroon kayong hanggang 8:00 ng gabi para magdesisyon. Kung hindi, asahan nyo ang mga pulis na kakatok sa pintong ito bukas. Para sa inyong arrest warrant. Nang makaalis ang abogado, muling nabalot ng mabigat na katahimikan ang silid. Tumingin si Rafael sa kanyang ina. Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay mas malakas na kaysa sa kanyang dangal. Kailangan nating gawin ito. Ayaw kong mabulok sa kulungan. Ang bulong ni Rafael. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, nakatayo si Ariel sa kanyang balkonahe. Tinitignan ang paglubog ng araw. Hawak niya ang isang litrato ng kanyang ina. Nay, malapit na silang makaranas ng lamig na ipinaranas nila sa atin. Paano haharapin ni Doña Verna ang kinabukasan kung saan ang kanyang dangal ay kailangang itapon sa sahig? At sino ang taong maglalakas loob na pagluhuri ng isang reyna ng lipunan sa gitna ng isang mataong opisina? Akala ko ay sa kanya ko utang ang aking buhay, pero ang katotohanan ay isa lamang palang malaking pagnanakaw ang lahat ng ito. Ang boses ni Ariel ay halos pabulong habang nakatitig siya sa salamin sa loob ng kanyang pribadong silid sa opisina. Hinawakan niya ang kanyang kanang balikat, kung saan matatagpuan ang isang maputlang pilat. Ang bawat haplos niya sa bahaging iyon ng kanyang balat ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Isang gabi ng ulan, nang nakasisilaw na ilaw ng sasakyan at ng amoy ng sunog na gulong na humahalo sa amoy ng basang lupa sa loob ng 4 na taon. Ang pilat na ito ang nagsilbing tanikala na nagtali sa kanya kay Rafael. Ito ang dahilan kung bakit niya pinagtiisan ang bawat sampal ng salita ni Doña Verna, ang bawat gabing pag-iisa habang ang kanyang asawa ay nasa labas, at ang bawat sakripisyo ng kanyang sariling karera at yaman. Naniniwala siya na si Rafael ang lalaking sumunggab sa kanya mula sa naglalagablab na sasakyan noong gabing iyon bago ito tuluyang sumabog. Dahan-dahang lumabo ang kanyang paligid at tila bumalik ang kanyang gunita sa madilim na kalsada ng Tagaytay. 4 na taon na ang nakalilipas. Naririnig niya ang malakas na pintig ng kanyang puso. Ang hirap ng paghinga dahil sa usok na pumapasok sa kanyang lalamunan. Naaalala niya ang isang pares ng malalakas na kamay na bumuhat sa kanya, ang init ng dibdib ng taong nagligtas sa kanya, at ang isang pamilyar na boses na bumubulong sa kanyang tainga. Kumapit ka, hindi kita pababayaan. Nang magising siya sa ospital, ang mukha ni Rafael ang bumungad sa kanya. Sinabi nito na siya ang nagligtas sa kanya, na halos mamatay din ito para lang masiguradong ligtas si Ariel. Mula noon, ibinigay ni Ariel ang lahat, ang kanyang puso, ang kanyang katapatan, at ang kanyang lihim na yaman upang isalba ang naluluging negosyo ng pamilya Montemayor bilang ganti sa utang na loob. Nabalik lamang ang diwa ni Ariel nang tumunog ang isang alerto sa kanyang computer. Isang video file ang na-recover ng kanyang cybersecurity team mula sa isang lumang server ng pulisya na nasira sa isang baha noon. Ito ay isang footage mula sa dashcam ng isang sasakyang nakaparada malapit sa lugar ng aksidente. Habang pinapanood ni Ariel ang video, ang bawat segundo ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang sasakyan na bumangga sa puno. Nakita niya ang paglabas ng isang lalaki mula sa dilim. Isang lalaking hindi suot ang suit na suot ni Rafael nung gabing iyon, kundi isang simpleng denim jacket na may kakaibang borda sa likod. Mabilis na kumilos ang lalaki, binuhat siya palabas at dinala sa isang ligtas na distansya. Ngunit ang mas ikinagulat ni Ariel ay ang sumunod na eksena. Ilang minuto matapos siyang mailayo ng estranghero, dumating ang sasakyan ni Rafael. Nakita sa video ang pag-uusap ng dalawang lalaki.
May iniabot na makapal na sobre si Rafael sa estranghero at pagkatapos ay mabilis na binuhat ni Rafael ang walang malay na si Ariel patungo sa kanyang sariling sasakyan bago dumating ang mga ambulansya. Ang estranghero ay lumakad palayo sa dilim habang si Rafael ay naiwan, nagpapanggap na hinihingal at sugatan sa harap ng mga sumisipot na saksi. Binayaran niya ang taong tunay na nagligtas sa akin para lamang angkinin ang pasasalamat ko. Ang tinig ni Ariel ay nanginginig sa matinding pait. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila may halong apoy. Ang pundasyon ng kanyang pag-ibig kay Rafael ay hindi pala binuo sa kabayanihan, kundi sa isang mapanlinlang na transaksyon. Ang bawat mahal kita ni Rafael, ang bawat pangako ng proteksyon, ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Ginamit ni Rafael ang kanyang damdamin, ang kanyang pagiging marupok sa mga sandaling iyon, upang makuha ang isang asawang magsisilbing balon ng yaman para sa kanyang pamilya. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Ariel habang pinapatay niya ang screen ng computer. Ang natitirang katiting na awa sa kanyang puso para kay Rafael ay tuluyan ng naging abo. Ginamit mo ang aking buhay para sa iyong kasakiman, Rafael. Ngayon, gagamitin ko ang iyong kasakiman upang tuluyan kang ibaon sa limot. Bulong niya sa hangin. Kinuha ni Arielo ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Santiago. Attorney, dagdagan ang kondisyon para sa kanilang pagbabalik sa mansyon. Gusto kong ilabas niyo ang lahat ng gamit ni Rafael mula sa master bedroom. Ilagay niyo ang mga yon sa bodega, sa pinakamadumi at pinakamadilim na bahagi ng bahay. Ngunit habang tinititigan niya ang stop frame ng video sa kanyang screen, napansin niya ang isang detalye sa kamay ng tunay na nagligtas sa kanya. Isang pilat din ito sa hugis ng krus sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Isang pilat na pamilyar sa kanya. Sino ang tunay na lalaking nagligtas kay Ariel na handang tumanggap ng pera kapalit ng kanyang katahimikan? At paano magbabago ang plano ni Ariel kapag nalaman niyang ang taong iyon ay mas malapit sa kanya kaysa sa kanyang inakala? Ang bawat hakbang ng mga sapatos ni Doña Verna sa makintab na lobby ng AM Holdings ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagbagsak. Ang dating reyna ng lipunan na nakasanayan ng lahat ay yumuyuko sa kanyang harapan, ay ngayon naman ang kailangang dumaan sa harap ng mga empleyadong nagbubulungan at nagmamasid. Ang kanyang suot na bestida, bagamat mamahalin, ay tila nawalan na ng kislap sa gitna ng modernong arkitektura ng gusali na tila humihigop sa kanyang natitirang dangal. Sa tabi niya, si Rafael ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig. Ang bawat buntong hininga niya ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Nararamdaman niya ang malamig na hangin mula sa mga aircon na tila nanunuot sa kanyang balat. Nagbibigay ng kakaibang panginginig na hindi niya maipaliwanag. Ma, ayusin mo ang tayo mo. Kailangan nating makuha ang mansyon. Ang mahinang paalala ni Rafael, ngunit ang sarili niyang tinig ay nanginginig din. Pagdating nila sa pinakataas na palapag, bumukas ang mga pintong gawa sa mabigat na salamin. Bumungad sa kanila ang isang malawak na opisina na balot ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng mga computer at ang tibok ng kanilang sariling mga puso. Sa dulo ng silid, nakatalikod ang isang malaking swivel chair, nakaharap sa malawak na bintana kung saan tanaw ang buong lungsod. Narito na po si Doña Verna Montemayor at si Mr. Rafael Montemayor, CEO, ang wika ni Attorney Santiago habang nakatayo sa gilid. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang upuan ay nanatiling nakatalikod. Tila ba ang taong nakaupo doon ay nag-e-enjoy sa pagpapakaba sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, isang boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ang boses ay dumaan sa isang voice filter, malamig, mechanical, at walang anumang emosyon, tila isang boses na galing sa ilalim ng lupa. Doña Verna,
Ang babaeng naniniwala na ang lahat ng bagay ay may presyo at ang lahat ng tao ay basura kung wala silang ginto sa kanilang mga bulsa. Ang wika ng boses na paigtag ang matanda. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang muka. Sino ka? Bakit mo kami pinahihirapan ng ganito? Kung gusto mo ang kumpanya namin, nakuha mo na. Bakit kailangan mo pa kaming ipahiya? Pahiya? Ang sagot ng boses may kasamang mahinang tawa na tila tunog ng pagkiskis ng bakal. Ang kahihiyang nararamdaman nyo ngayon ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na idinulot nyo sa mga taong inalipusta nyo. Doña Verna, hindi ba't sabi mo ay malinis na ang iyong mansyon dahil wala na ang duming nakakalat doon? Nagkatinginan si Rafael at Doña Verna. Ang bawat detalye ng kanilang sinabi noong gabing pinalayas nila si Ariel ay tila alam ng misteryosong CEO na ito. Ngayon, patuloy ng boses, gawin mo ang nararapat. Lumuhod ka. Hingin mo ang tawad ng taong pinakasinaktan mo sa mundong ito kahit hindi siya naririto sa harap mo. Isipin mo na ang bawat patak ng iyong luha ay pambayad sa bawat patak ng ulan na tiniis niya dahil sa iyo. Nanginig ang buong katawan ni Doña Verna. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Tumingin siya kay Rafael, umaasang ipagtatanggol siya nito, ngunit ang kanyang anak ay umiwas ng tingin at marahang itinulak ang kanyang balikat pababa. Dahan-dahan, sa gitna ng malamig na silid, unti-unting lumuhod ang matanda. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa katahimikan ng opisina. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding poot. Patawad. Ang mahinang bulong ni Doña Verna. Hindi kita narinig. Ang malamig na sagot ng boses. Patawad, patawarin mo kami. Ang pasigaw na sabi ng matanda, habang ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Ang upuan ay dahan-dahang umikot. Ngunit bago pa man makita ni Rafael ang mukha ng taong nakaupo doon, ang lahat ng ilaw sa loob ng silid ay biglang namatay. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang asul na liwanag mula sa computer screen ang nagbibigay ng anino. Doña Verna? Rafael? Ang boses ay wala na sa filter. Ito ay isang boses na kilalang-kilala nila. Isang boses na naging bahagi ng kanilang buhay sa loob ng 3 taon. Isang boses na puno ng pait at kapangyarihan. Naalala niyo ba ang ulan noong 1 linggo? Ang lamig ng putik sa kalsada? At ang boses ng isang anak na nagmamakaawa para sa kanyang naghihingalong ina? Nanigas si Rafael sa kanyang kinatatayuan. Ang amoy ng sampagwita, ang paboritong pabango ni Ariel, ay biglang humahalimuyak sa buong silid, tila isang multong nagbabalik upang maningil. Ariel? Ang nauutal na tawag ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng matinding takot at hindi makapaniwalang pagkamangha. Bumukas ang isang maliit na spotlight at doon, sa gitna ng kadiliman, ay tumambad ang mukha ni Ariel. Ang kanyang mga mata ay tila mga hiyas na nagniningning sa dilim, matalim at walang anumang bakas ng dating maamong babae. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang biyenan na nakaluhod sa kanyang paanan. Welcome to my world, Rafael. Ang bulong ni Ariel. Ang boses niya ay kasing talim ng isang labaha. Handa na ba kayong malaman ang tunay na halaga ng bawat kasinungalingang itinanim niyo? Ano ang gagawin ni Doña Verna ngayong alam na niyang ang taong kinamumuhian niya ang siyang may hawak ng kanyang leeg? At paano tatanggapin ni Rafael ang katotohanang ang kanyang asawa ay hindi pala isang dukha, kundi ang reynang wawasak sa kanyang kaharian? Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Ariel ay tila isang nakabibinging dagundong sa pandinig ni Rafael at Doña Verna. Nakatitig si Ariel sa kanila, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol at ang kanyang mga mata
ay walang bakas ng kahit anong emosyon, kundi isang malalim at malamig na pagkamuhi. Ang tanging naririnig sa buong silid ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Rafael na tila ba isang taong nalulunod at naghahabol ng hininga. Ariel, paano? Paano mo nagawa ito? Ang nauutal na tanong ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa asawang dati ay yumuyuko sa bawat utos niya. Ngunit ngayon ay nakaupo sa trono ng kapangyarihan na kailanman ay hindi niya maabot. Hindi ko ito ginawa, Rafael. Kayo ang gumawa nito sa sarili niyo. Ang sagot ni Ariel. Ang kanyang tinig ay kalmado. Bawat salita ay binibitawan ng may katumpakan na tila isang talim na humihiwa sa hangin. Ibinigay ko sa inyo ang lahat, ang oras ko, ang dangal ko, at maging ang yaman na pilit kong itinago dahil naniwala ako sa kasinungalingan ng iyong pag-ibig. Dahan-dahang tumayo si Ariel at lumapit sa harap ng kanyang mesa. Dinampot niya ang isang makapal na folder at walang pasabing binitiwan ito sa sahig, sa tapat mismo ng mga tuhod ni Doña Verna. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay umalingaw sa silid, tila isang hudyat ng paghatol. Basahin mo, Rafael. Basahin niyo ni Doña Verna ang bawat pahina. Utos ni Ariel. Nanginginig na pinulot ni Rafael ang mga dokumento. Ang unang tumambad sa kanya ay ang mga larawan, mga kuha mula sa dashcam at surveillance cameras. Doon ay kitang-kita ang pakikipagtagpo ni Rafael kay Sabrina sa isang hotel noong mga gabing sinasabi niya kay Ariel na mayroon siyang mahalagang business meeting. Ngunit hindi lang iyon. May mga kopya rin ng bank transfers. 100 milyong piso. Ang malamig na sabi ni Ariel habang naglalakad paikot sa kanila. Iyan ang kabuuang halaga na kinuha mo mula sa emergency fund ng Montemayor Group sa loob ng nakalipas na 2 taon. Ginamit mo ang pera para bumili ng mga condo unit at alahas para kay Sabrina, habang ang mga empleyado nyo ay hindi makatanggap ng kanilang bonus dahil sabi mo ay nalulugi ang kumpanya. Ariel, let me explain. Ginagawa ko lang yon dahil na-pressure ako. Ang desperadong sigaw ni Rafael, sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Ariel, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Tila nadidiri sa bawat dampi ng balat nito. Na-pressure? O sadyang sakim ka lang? Ang mabilis na tugon ni Arielle. At ikaw, Doña Verna, ang akala mong anak na tagapagligtas ng inyong pangalan ay isa palang magnanakaw. Pinagnakawan niya ang sarili niyang ina para sa isang babaeng iiwan din siya kapag wala na siyang maibigay. Napatulala si Doña Verna sa kanyang anak. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding takot. Rafael, totoo ba ito? Ninakawan mo ang kumpanya natin? Hindi makasagot si Rafael. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamabigat na kumpirmasyon ng kanyang kasalanan. Sa mga sandaling iyon, ang maskara ng isang responsableng asawa at anak ay tuluyan ng nadurog. Hindi pa tayo tapos, patuloy ni Ariel habang inilalabas ang kanyang telepono. Pinindot niya ang isang button at sa malaking screen sa dingding ng opisina, lumitaw ang isang live video feed. Doon ay makikita si Sabrina na kasalukuyang hinahalughog ang kanyang mga gamit sa isang condo unit, tila nagmamadaling tumakas. Ngunit sa labas ng kanyang pinto, nakatayo na ang mga operatiba ng pulisya. Si Sabrina ay kasalukuyang iniimbestigahan para sa money laundering at complicity sa iyong mga illegal na transaksyon, Rafael, ani Ariel. At dahil ang lahat ng perang ginamit mo pambili ng mga ari-arian niya ay galing sa aking kumpanya, kinuha ko na ang lahat ng iyon. Ngayong oras na ito, wala na siyang matutuluyan at wala ka na ring babalikan. Napaupo si Rafael sa sahig katabi ng kanyang ina. Ang kanilang marangyang mundo ay naging isang madilim na selda ng kahihiyan. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagmaliit nila kay Ariel ay bumalik sa kanila sa anyo ng isang hindi matatakasang bangungot. Gusto niyo ng pagkakataon? Ang tanong ni Ariel, ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng awa.
Ibibigay ko sa inyo ang mansyon. Pero tandaan nyo ito, ang mansyong yon ay hindi na isang tahanan. Ito ay magsisilbing paalala sa inyo ng bawat luhang pumatak sa aking mga mata. Maninirahan kayo roon bilang mga bilanggo ng inyong sariling konsensya. Ariel, parang awa mo na. Mag-asawa pa rin tayo. Ang pagmamakaawa ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na naghahabol ng huling hininga. Tumalikod si Ariel at naglakad patungo sa kanyang malaking bintana. Muling tinitigan ang lungsod na tila nasa ilalim na ng kanyang mga kamay. Asawa? Ang Rafael na pinakasalan ko ay namatay na noong gabing itinapon niyo ako sa ulan. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na kailangan ng bayaran ang kanyang utang sa batas. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig at pumasok ang mga security guard ng gusali. Ilabas niyo na sila. Nakakasulasok na ang amoy ng pagtataksil dito sa loob ng opisina ko. Habang kinaladkad palabas sina Rafael at Doña Verna, isang huling tingin ang ibinigay ni Ariel. Ngunit may isang mensahe sa kanyang telepono na kumuha ng kanyang atensyon. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang text. Alam ko ang tungkol sa pilat sa iyong balikat. Alam ko kung sino ang tunay na kumuha sa iyo mula sa apoy. Magkita tayo. Sino ang misteryosong taong ito na tila alam ang pinakamalalim na lihim ni Ariel? At paano makakaapekto ang balitang ito sa kanyang nasimulang paghihiganti? Ngayong alam na niyang may isa pang katotohanang matagal nang itinatago sa kanya. Ang dating nagniningning na Mansyon Montemayor ay isa na lamang ngayong madilim na kabaong para sa mga pangarap na binuo sa kasalanan. Wala nang marangyang ilaw na nagmumula sa mga kristal na chandelier. Tanging ang malamlam na liwanag ng isang pirasong kandila ang nagbibigay ng anino sa mga pader na dati ay puno ng pagmamalaki. Ang tunog ng pagpihit ng switch ng ilaw na paulit-ulit na ginagawa ni Doña Verna ay nagdadala lamang ng katahimikan at ang malupit na katotohanang naputulan na sila ng kuryente at tubig. Sa gitna ng sala, nakaupo ang matanda sa sahig. Ang kanyang mamahaling seda na bestida ay marumi na at lukot-lukot. Hawak niya ang isang lata ng sardinas na pilit niyang binubuksan gamit ang isang kutsilyo. Dahil maging ang kanilang mga dekuryenteng gamit sa kusina ay hindi na gumagana. Ang bawat gasgas ng bakal sa bakal ay tila isang kanta ng kahirapan na dati ay pinagtatawanan lamang niya sa mga pelikula. Rafael, hindi ko na kaya ang amoy rito. Ang reklamo ni Doña Verna, ang kanyang tinig ay paos at puno ng pait. Ang init-init at ang mga lamok ay parang mga linta na sumisipsip sa aking natitirang dugo. Bakit hindi mo gamitin ang iyong mga koneksyon? Hindi ba't marami kang kaibigan na makakatulong sa atin? Nakahiga si Rafael sa mahabang sofa. Ang kanyang braso ay nakatakip sa kanyang mga mata. Wala na, Ma. Ang lahat ng tinatawag nating kaibigan ay tila mga aninong naglaho nang dumating ang dilim. Ni isa sa kanila ay hindi sumasagot sa aking mga mensahe. Ang balita tungkol sa aking pagkakasibak at ang ginawa ni Ariel ay kumalat na sa buong social media na parang isang virus. Napatigil sila nang makarinig ng malalakas na tawanan mula sa labas ng kanilang bakod. Ang mga kapitbahay na dati ay kinatatakutan ang talim ng dila ni Doña Verna ay ngayon ay malayang nag-uusap at nagtatawanan habang nakatingin sa madilim na mansyon. Ang bawat salitang lumulusot sa mga rehas ng gate ay tila mga palasong tumatama sa kanilang natitirang dangal. Tignan mo nga naman ang tadhana. Ang wika ng isang babae sa labas, ang kanyang boses ay sapat na para marinig sa loob. Ang akala mo ay reyna, ngayon ay parang daga na nagtatago sa dilim. Sabi nga nila, ang karma ay parang digital na camera. Isang click lang at huli ka na. Sa gitna ng kanilang kahihiyan, biglang bumukas ang telebisyon na gumagana gamit ang isang maliit na battery-operated na monitor na iniwan ng mga katulong. Isang flash report ang lumitaw sa screen.
Ang balita ay tungkol sa pag-aresto kay Sabrina sa paliparan habang sinusubukan nitong tumakas patungong Singapore. Ayon sa ulat, ang socialite na si Sabrina De Leon ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng fraud at money laundering, ang wika ng news anchor. Sa isang eksklusibong panayam, itinuro ni Sabrina ang kanyang dating karelasyon na si Rafael Montemayor bilang siyang utak sa likod ng mga ilegal na transaksyong ito upang maisalba ang nalulubog na kumpanya ng pamilya. Napabalikwas ng bangon si Rafael, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Anong sabi niya? Ako ang utak? Ang babaeng iyon. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Iyan ba ang babaeng ipinalit mo kay Ariel? Ang sigaw ni Doña Verna habang itinatapon ang lata ng sardinas sa dingding. Ang malapot na sarsa ay dumaloy sa pader, tila isang madugong marka ng kanilang pagkawasak. Napakalaki mong tanga, Rafael. Sinira mo ang pamilya natin para sa isang ahas. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng paghinto ng mga sasakyan sa labas ng kanilang gate ay narinig. Ang asul at pulang ilaw ng mga patrol car ay tumama sa madilim na bintana ng mansyon, tila isang paalala na ang oras ng kanilang pansamantalang kalayaan ay tapos na. Isang malakas na katok sa pinto ang sumunod. Ang bawat hampan ng kamay sa kahoy ay tila isang hatol na hindi na mababago. Rafael Montemayor, lumabas ka ng may mga kamay sa itaas. Mayroon kaming arrest warrant para sa'yo. Ang boses ng awtoridad ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Nanginginig na tumayo si Rafael. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay humahagulgol na sa takot. Napagtanto niya na ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay isa na lamang palang bilangguan na walang rehas. Ang bawat sulok nito ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing binaliwala niya si Ariel, ng mga araw na pinanood niya ang kanyang asawang masaktan nang walang ginagawa. Habang kinakabitan ng posa si Rafael, sa harap ng mga kumikislap na kamera ng media na nag-aabang sa labas, nakita niya ang isang itim na SUV na nakaparada sa di kalayuan. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at doon niya nakita ang mga mata ni Ariel. Walang ngiti sa kanyang mga labi, walang galit sa kanyang tingin. Tanging isang malamig na pagtanggap ng hustisya. Ang dating reyna ng Mansyon Montemayor ay nakatayo na ngayon sa gitna ng kalsada, pinapanood ang kanyang anak na isinasakay sa loob ng mobil. Ang bawat hakbang ni Doña Verna patungo sa kanyang anak ay tila isang pagkilala sa kanyang pagkatalo. Wala nang mga amigas na magtatanggol sa kanya. Wala nang yaman na magliligtas sa kanya. Paano kaya gugugulin ni Rafael ang kanyang unang gabi sa loob ng selda, habang ang alaala ng mapait na ngiti ni Sabrina ang nagiging tanging kasama niya? At ano ang susunod na hakbang ni Ariel ngayong ang mga taong umapis sa kanya ay dahan-dahan nang kinakain ng kanilang sariling mga anino? Ariel, parang awa mo na. Gawin mo ito para sa ating pagsasama. Hindi ba't nangako tayo sa harap ng altar na magsasama tayo sa hirap at ginhawa? Ang boses ni Rafael ay tila isang basag na huni sa gitna ng katahimikan ng sementeryo. Nakatayo si Ariel sa harap ng puntod ng kanyang ina. Suot ang isang itim na bestida na bahagyang nililipad ng mahinang hangin. Ang amoy ng sariwang mga bulaklak at ang halimuyak ng kandila ay humahalo sa amoy ng basang lupa matapos ang isang mabilis na pag-ulan. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang maruming dumi na pilit na dumidikit sa sagradong sandaling ito ng kanyang pagdalaw. Dahan-dahang lumingon si Ariel. Nakita niya ang kanyang asawa na ngayon ay pansamantalang nakalabas dahil sa piyansa na mukhang basang sisiw. Ang kanyang mamahaling suit ay wala na. Pinalitan ng isang lumang t-shirt at maong na tila ba matagal nang hindi nalalabhan. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ngunit alam ni Ariel na hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot na tuluyang mawala ang lahat. Pagsasama, Rafael? Ang mahinang tanong ni Ariel.
Ang kanyang tinig ay walang galit, tanging isang malalim na pagkapagod. Nasaan ang pagsasamang yon nung nakaluhod ako sa harap ng iyong ina habang naghihingalo ang aking nanay? Nasaan ang pangakong yon noong pinanood mo akong kinaladkad palabas ng mansyon sa gitna ng ulan? Kasalanan ni Mama yon, Ariel. Ang mabilis na depensa ni Rafael. Ang kanyang boses ay tumaas sa tono ng isang bata na nagtuturo ng ibang may sala. Siya ang nag-utos ng lahat. Alam mo naman kung gaano kahigpit si Mama. Natatakot lang ako sa kanya, kaya hindi ako nakaimik. Pero ikaw ang mahal ko. Alam ko na ngayon na nagkamali ako kay Sabrina. Ginamit lang niya ako, Ariel. Pero tayo, may pinagsamahan tayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ariel. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rafael ay lalong nagpapatunay kung gaano ito kahina at kahunghang. Ang paggamit sa sariling ina upang pagtakpan ang sariling kaduwagan ay ang huling pako na nagpasuko sa anumang natitirang respeto ni Ariel sa lalaki. Napakababaw mo, Rafael, ani Ariel habang lumalapit sa asawa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. Gusto mong bumalik ako? Gusto mong gamitin ko ang yaman ko para isalba ka sa mga kasong isinampa ni Sabrina laban sa'yo? Iyon ba ang dahilan kung bakit ka narito sa harap ng puntod ng aking ina? Gagawin ko ang lahat, Ariel. Magbabago ako. Magtatrabaho ako para sa'yo, kahit maging driver mo pa ako. Rafael reached out to grab her hand, his fingers trembling with a fake sincerity that Ariel could see through as if it were glass. Bago pa man dumampi ang mga daliri ni Rafael sa kanyang balat, isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng lalaki. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa paligid, tila isang hudyat na nagpatigil maging sa pag-awit ng mga ibon sa mga puno. Ang hapdi ng sampal ay nag-iwan ng pulang marka sa mukha ni Rafael, ngunit ang hapdi sa kanyang dangal ay mas matindi pa. Huwag mong gamitin ang iyong ina upang itago ang sarili mong baho. Ang pasigaw na sabi ni Ariel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding puot. Ang kaduwagan mo, Rafael, ay hindi dahil kay Doña Verna. Iyan ay dahil sa wala kang gulugod. Pinanood mo akong masaktan dahil akala mo ay wala na akong pakinabang sa'yo. Ngayon, dahil ako ang may-ari ng lahat, bigla kang naging maamong tupa. Napahawak si Rafael sa kanyang pisngi habang nakatitig kay Ariel. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Hindi niya akalaing ang babaeng dati niyang nakikitang tahimik at mahinahon ay magkakaroon ng ganoong katatag na loob upang harapin siya. Umalis ka na rito, malamig na sabi ni Ariel. Bawat sandaling nananatili ka sa lugar na ito ay lalo lamang nagpapabigat sa alaala ni Nanay Rosa. Wala nang tahanang naghihintay para sa'yo, Rafael. Ang mga pagpiling ginawa mo ang nagdala sa'yo sa sitwasyong ito. Ngayon, kailangan mong harapin ang lahat ng naging bunga ng iyong mga desisyon at tanggapin ang katotohanang ikaw mismo ang sumira sa kinabukasang minsang nasa iyong mga kamay. Tinalikuran ni Ariel si Rafael at muling humarap sa puntod. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ng lalaki na papalayo, ang tunog ng mga sapatos sa tuyong damo na unti-unting nawawala. Ngunit bago siya makahinga ng maluwag, naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Hindi ito si Rafael. Ang amoy ng isang pamilyar na pabango, malamig na tabako at wood smoke ay dahan-dahang humalo sa hangin. Tapos na ang palabas, Ariel. Wika ng isang baritono at malalim na boses. Dahan-dahang lumingon si Ariel at doon niya nakita ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng isang puno ng acacia. Nakasuot ito ng isang simpleng denim jacket. Nang itaas nito ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang sombrero, nakita ni Ariel ang isang pilat na hugis krus sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo nito. Sino ang misteryosong lalaking ito na tunay na nagligtas sa kanya noong gabing iyon?
At bakit siya nagpakita sa sementeryo sa mismong araw na tuluyan ng tinapos ni Ariel ang lahat sa pagitan nila ni Rafael? Ang malawak na bulwagan ng isang tanyag na auction house sa Makati ay punong-puno ng mga taong kabilang sa alta sosyedad. Ang bawat bulong at mahinang tawanan ng mga panauhin ay tila isang nakatutulig na ingay para kay Doña Verna na nakaupo sa pinakahuling hilera. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na pouch na naglalaman ng kanyang mga huling natitirang alahas. Ang mga pirasong hindi nahanap ni Rafael at hindi pa nakukuha ng mga awtoridad. Ito ang kanyang huling baraha upang makuha ang Mansyon Montemayor na isinubasta na ng bangko dahil sa pagkakabagsak ng kanilang kumpanya. Sa kanyang tabi, si Rafael ay parang isang anino, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa mga dati nilang kakilala na ngayon ay nagbubulungan habang nakatingin sa kanila. Ang bawat sulyap ng mga tao ay tila isang paalala ng kanilang kahiyahiyang pagbagsak. Kailangang makuha natin ang bahay, Rafael. Ang pabulong na wika ni Doña Verna. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ito na lang ang natitirang simbolo ng ating pangalan. Kapag nakuha natin ito, maibabalik natin ang lahat. Nagsimula ang bidding. Ang bawat pagtaas ng presyo ay tila isang dagok sa dibdib ng matanda. Nang umabot ang halaga sa 50 milyong piso, dahan-dahang itinaas ni Doña Verna ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man makapagsalita ang auctioneer, ang malalaking pintong gawa sa mabigat na kahoy sa likuran ay bumukas ng malawak na naglikha ng isang malakas na hangin na tila nagpatahimik sa buong silid. Pumasok si Ariel. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang tunog ng kapangyarihan at awtoridad. Nakasuot siya ng isang puting suit na tila nagniningning sa ilalim ng mga spotlight at ang kanyang mukha ay kasing kinis ng porselana ngunit kasing tigas ng bakal. Kasunod niya si Attorney Santiago at ang kanyang security detail. Ang lahat ng mata ay natuon sa kanya. Ang mga dating amigas ni Doña Verna ay napasinghap sa gulat. Si Ariel ba yan? Ang manugang na itinaboy nila? Ang mahinang bulong na kumalat sa buong silid. Dire-diretsyong naglakad si Ariel patungo sa harapan, hindi man lamang tinitignan ng kanyang dating asawa at biyena. Nang makarating siya sa harap, itinaas niya ang kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan. 100 million pesos, ang malamig na anunsyo ni Ariel. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sapat na upang mapatigil maging ang hininga ng auctioneer. Napatayo si Doña Verna, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at inggit. Ariel, anong ginagawa mo rito? Saan mo kinuha ang perang yan? Magnanakaw ka. Ninakawan mo ang pamilya namin. Hindi man lamang lumingon si Ariel. Sa halip si Attorney Santiago ang humarap sa matanda. Doña Verna, ang perang ginagamit ni Ma'am Ariel ay mula sa kanyang sariling tech empire na itinayo niya bago pa man niya makilala ang iyong anak. At para sa iyong kaalaman, ang Mansyon Montemayor ay hindi na isinusubasta dahil sa utang. Ito ay binili na ni Ma'am Ariel ng buo mula sa bangko kaninang umaga. Ang bidding na ito ay isang formalidad na lamang upang ilipat ang titulo sa kanyang pangalan. Napaupo si Doña Verna sa kanyang upuan. Ang kanyang huling pag-asa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Ang kanyang pouch ng alahas ay nahulog sa sahig at ang mga mamahaling bato ay kumalat sa ilalim ng upuan, tila mga luha ng kanyang pagkatalo. Matapos ang auction, lumapit si Ariel, kina Rafael at Doña Verna na ngayon ay nakatayo sa labas ng gusali, tila mga pulubi sa gitna ng karangyaan ng Makati. Tumingin si Rafael kay Ariel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagnanasa na makuha muli ang loob ng asawa. Ariel, baka naman pwedeng pag-usapan natin ito kahit para na lang sa ating mga alaala sa mansyong yon. Ang pagmamakaawa ni Rafael.
Tinitigan siya ni Ariel ng matagal bago dahan-dahang lumapit kay Doña Verna. Hindi niyo na kailangang maghanap ng matutuluyan, Doña Verna. Maaari kayong bumalik sa mansyon. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Isang ningning ng pag-asa ang sumilay sa kanyang muka. Talaga, Ariel? Alam ko naman na hindi mo kami matitiis. Alam ko na mabuti ang iyong puso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ariel. Maari kayong manatili roon, ngunit hindi bilang mga may-ari. Ang mansyon ay kailangan ng mga taong maglilinis, maglalaba, at magsisilbi sa mga bagong panauhin. Maari kayong manatili roon bilang aking mga katulong. Doña Verna, ikaw ang mamamahala sa paglilinis ng mga banyo na dati mong ipinagmamalaking pinakintab ko. Ang mukha ni Doña Verna ay naging kasing puti ng papel. Ang kahihiyang nararamdaman niya ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang ituring na katulong sa loob ng sarili niyang mansyon ay ang pinakamatinding karma na maaari niyang matanggap. Papaano mo ito nagagawa sa amin? Ang nauutal na tanong ni Doña Verna. Ginagawa ko lang ang itinuro niyo sa akin. Ang malamig na sagot ni Ariel. Na ang bawat tao ay may kanya-kanyang antas. At ngayon, natagpuan niyo na ang sa inyo. Habang sumasakay si Ariel sa kanyang mamahaling sasakyan, iniwan niya ang dalawa na nakatayo sa gitna ng usok ng mga sasakyan. Ngunit sa loob ng kanyang kotse, nakaupo na ang lalaking may pilat sa kamay. Si Gabriel, ang tunay na nagligtas sa kanya. Handa ka na bang malaman ang buong katotohanan, Ariel? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses, ay puno ng misteryo at malasakit. Ano ang kaugnayan ni Gabriel sa nakaraan ni Ariel? At paano tatanggapin ni Rafael na ang lalaking binayaran niya para manahimik ay narito na ngayon upang bawiin ang lahat, kabilang ang babaeng mahal niya? Ang tunog ng pagpihit ng susi sa malaking pinto ng Mansion Montemayor ay tila isang hatol na nagtapos sa isang mahabang panahon ng pagpapanggap. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng marmol na sahig ay sumalubong kina Rafael at Doña Verna, ngunit hindi na bilang mga Panginoon ng tahanan. Nakatayo si Ariel sa itaas ng malawak na hagdanan. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig. Tila isang reynang nagmamasid sa kanyang mga bagong nasasakupan. Narito na ang inyong mga kagamitan, ang malamig na sabi ni Ariel, habang itinuturo ang dalawang maliliit na bag sa gilid ng pintuan. Doon kayo tutuloy sa likod, sa silid na dating inilaan para sa mga tagalaba. Huwag kayong mag-alala. Pinalagyan ko yon ng bagong bumbilya para hindi kayo matakot sa dilim. Nanginig ang labi ni Doña Verna habang nakatingin sa hagdanan. Ang bawat baitang na dati niyang inaakyat nang may taas noo ay tila naging isang matayog na bundok na hindi na niya kayang abutin. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay tanging paghawak ng wine at alahas ang alam, ngayon ay kailangan ng humawak ng walis at basahan. Ariel, seryoso ka ba talaga sa bagay na ito? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Gagawin mo kaming katulong sa sarili naming bahay? Sa harap ng mga taong nakakakilala sa amin. Hindi na ito sa inyo'y Rafael. Nakalimutan mo na ba? Ang sagot ni Ariel habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa bawat baitang ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanilang huling sandali ng dangal. At tungkol sa mga taong nakakakilala sa inyo, huwag kayong mag-alala. Alam na ng buong mundo ang inyong kinasapitan. Mas mabuting makita nilang nagtatrabaho kayo ng marangal kaysa makita kayong nabubulok sa selda dahil sa pagnanakaw. Inabot ni Ariel ang isang kulay abong uniforme kay Doña Verna. Ang tela nito ay magaspang, malayo sa sutla na nakasanayan ng matanda. Simulan niyo na ang paglilinis sa kusina. Maraming alikabok doon, gaya ng alikabok na ipinakain niyo sa akin noong unang araw ko rito. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Gabriel sa bulwagan.
Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang mabigat na katahimikan. Nang makita ni Rafael si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang alaala ng gabi ng aksidente. Ang gabi kung saan binayaran niya ang lalaking ito upang manahimik, ay biglang nagbalik na parang isang malakas na sampal. Ikaw, ang tanging nasabi ni Rafael. Ang kanyang tinig ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Tiningnan ni Gabriel si Rafael nang diretso sa mga mata. Walang galit sa kanyang tingin, tanging isang malalim na pagkamuhi. Oo, Rafael, ang lalaking itinuring mong kasangkapan sa iyong kasinungalingan ay narito na para saksihan ang iyong pagbagsak. Ang perang ibinigay mo sa akin noon para iligtas ang kapatid ko. Tinanggap ko yon dahil wala akong pilihan, pero ang bawat sentimo niyon ay tila naging lason sa aking konsensya. Lumapit si Gabriel kay Ariel at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Ariel, ang lalaking ito ang kumuha sa iyo mula sa naglalagablab na sasakyan habang si Rafael ay nakatayo lang sa malayo. Natatakot na baka madungisan ang kanyang suit o masira ang kanyang imahe kung sakaling sumabog ang kotse. Siya ang tunay na duwag, Ariel. Napaupo si Rafael sa sahig. Ang kanyang mukha ay baon sa kanyang mga palad. Ang katotohanan ay tuluyan ng lumabas at wala na siyang anumang palusot na magagamit. Ang kanyang ina naman ay nakatitig sa unipormeng hawak niya. Ang mga luha ng matinding kahihiyan ay nagsimulang dumaloy, humahalo sa makapal na make-up sa kanyang mukha. Nay, patawad! Ang bulong ni Rafael, ngunit ang kanyang ina ay hindi na siya pinansin. Ang tanging naririnig sa bulwagan ay ang mahinang tunog ng paghikbi ng isang matandang babaeng nawalan ng lahat. Gabriel, wika ni Ariel, ang kanyang tinig ay lumambot ng kaunti habang nakatingin sa lalaki. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Ngunit ang paglilinis na gagawin nila rito ay hindi lang para sa bahay na ito. Ito ay para sa dumi sa kanilang sariling mga kaluluwa. Tumingin si Ariel sa bintana, kung saan ang liwanag ng buwan ay nagsisimulang pumasok sa loob ng mansyon. Bukas, magsisimula ang inyong bagong buhay. Huwag niyo akong biguin. Dahil sa susunod na magkamali kayo, wala nang mansyong magsisilbing silungan niyo. Habang naglalakad palayo si Ariel kasama si Gabriel, naiwan ang mag-ina sa gitna ng malawak at madilim na bulwagan. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malaking bigat na dumadagan sa kanila. Nagpapaalala na ang bawat pader na ito ay saksi sa kanilang mga naging kasalanan. Paano kaya tatanggapin ni Rafael ang bawat utos ni Ariel sa mga susunod na araw? At ano ang mga lihim na ibubunyag pa ni Gabriel tungkol sa nakaraan ni Ariel na maaring magpabago sa kanyang nararamdaman para sa lalaking tunay na nagligtas sa kanya? Ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa malalaking bintana ng Mansyon Montemayor. Nagbibigay ng ginintuang liwanag sa bawat sulok na dati ay balot ng pait at lihim. Ang tunog ng dahan-dahang pagwawalis sa bakuran ay nagbibigay ng isang regular na ritmo, isang tunog ng tuyong dahon na kinakaladkad sa semento na nagpapaalala sa bawat taong naririto na ang gulong ng tadhana ay tuluyan na ngang nakaisod. Nakatayo si Ariel sa balkonahe, bitbit ang isang tasa ng mainit na kape. Pinapanood niya sa ibaba si Doña Verna na suot ang kanyang kupas na uniforme habang hirap na nagbubunot ng mga damo sa hardin. Ang mga kamay nito na dati ay tanging paghawak ng mamahaling kristal ang alam ay ngayon ay puno na ng dumi at kalyo. Wala na ang marangyang makeup, tanging ang mga linya ng katandaan at pagod ang bakas sa mukha ng matandang babaeng dati ay tinitingala bilang reyna ng lipunan. Ma'am Ariel, handa na po ang mga papeles na kailangang pirmahan ni Rafael, ang mahinang wika ni Attorney Santiago sa kanyang likuran. Tumango si Ariel at dahan-dahang bumaba patungo sa sala. Doon ay naghihintay si Rafael, nakaupo sa isang maliit na silya sa sulok, malayo sa marangyang sofa na dati niyang inuupuan.
Ang kanyang anyo ay hapo. Ang kanyang mga balikat ay nakasagsag. Tila ba ang bigat ng buong mundo ay nakapatong sa kanya. Nang makita niya si Ariel, agad siyang tumayo. Ngunit hindi na siya makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ito ang huling dokumento, Rafael, ani Ariel, habang inilalapag ang divorce papers sa mesa. Ang ating kasal, ang ating mga pangako, at ang lahat ng sakit na idinulot nito, lahat ay matatapos sa isang pirma mo. Nanginginig ang kamay ni Rafael habang hinahawakan ng pluma. Tumingin siya kay Ariel. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na magbabago sa nakaraan. Ariel, sa kabila ng lahat, gusto kong malaman mo na naging totoo ang nararamdaman ko sa'yo sa mga sandaling akala ko ay wala na tayong pera. Patawad kung naging mahina ako. Ang pag-ibig na walang katapangan ay hindi tunay na pag-ibig, Rafael. Ang malamig ngunit mahinahong sagot ni Ariel. Ang bawat pagkakataon na pinili mong manahimik habang inaapi ako ng iyong ina ay unti-unting pumatay sa kung anong meron tayo. Ngayon, ang tanging natira ay ang katotohanang kailangan nating maghiwalay upang mahanap natin ang ating mga sarili. Matapos lumagda si Rafael, tumayo siya at dahan-dahang lumakad palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa marmol na sahig ay tila isang malungkot na paalam. Hindi na siya lumingon pa dahil alam niyang ang pintong isinasara niya ay ang pintong hindi na muling magbubukas para sa kanya. Lumabas si Ariel sa hardin at lumapit kay Gabriel, na kasalukuyang tumutulong sa pag-aayos ng mga bulaklak na paborito ng kanyang ina. Nang makita ni Gabriel si Ariel, isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting walang halong interes, walang halong pagtataksil. Tapos na ang lahat, Ariel, wika ni Gabriel habang iniaabot ang isang puting rosas. Ang bawat utang ay nabayaran na at ang bawat luhang pumatak ay naging binhi ng isang bagong simula. Salamat, Gabriel. Ang bulong ni Ariel. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Gabriel na dumampi sa kanyang palad. Isang pakiramdam ng seguridad at kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Salamat sa pagliligtas sa akin, hindi lang mula sa apoy, kundi mula sa dilim ng aking sariling galit. Sa di kalayuan, nakita nila si Doña Verna na nakatitig sa kanila. Ang matanda ay dahan-dahang yumukod, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa isang kakaibang pagkilala sa kabutihang loob ni Ariel na hindi siya hinayaang mabulok sa kalsada. Sa pagkakataong yon, ang puot sa puso ni Ariel ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ang Mansyon Montemayor ay mananatiling nakatayo, ngunit hindi na ito simbolo ng kasakiman. Ito ay magiging isang tahanan para sa mga batang ulila, isang proyektong binuo ni Ariel bilang parangal sa kanyang ina. Habang naglalakad si Ariel at Gabriel palayo sa mansyon, ang tunog ng hangin sa mga puno ay tila isang awit ng pag-asa. Ngunit habang tinitignan ni Ariel ang abot tanaw, may isang tanong na nanatili sa kanyang isipan. Paano kaya magbabago ang kanyang buhay ngayong hindi na paghihiganti ang nagpapatakbo sa kanyang puso? At ano ang mga bagong hamon na kailangan niyang harapin kasama ang lalaking tunay na nag-alay ng buhay para sa kanya? Isang taon ang mabilis na lumipas, gaya ng dahan-dahang paghupa ng baha matapos ang isang malakas na unos. Ang Mansyon Montemayor ay hindi na tinatawag sa dating pangalan nito. Ngayon, sa itaas ng malaking gate na gawa sa bakal, ay nakasulat ang mga salitang Bahay ni Rosa. Isang tahanan para sa mga batang inabandona at mga kababaihang naghahanap ng bagong simula. Ang tunog ng tawanan ng mga bata na nagtatakbuhan sa malawak na damuhan ay humahalili sa dating katahimikan at lamig ng mga pader na puno ng pagmamalaki. Nakatayo si Ariel sa ilalim ng puno ng nara. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Ang amoy ng sariwang damo at ang malamyos na awit ng mga ibon
Sa mga sanga ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya naramdaman nung siya ay asawa pa ni Rafael. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang bawat linya ng pag-aalala ay napalitan ng isang matatag na ningning ng isang babaeng tunay na malaya. Lumapit sa kanya si Doña Verna. Bit-bit ang isang tray ng merienda para sa mga bata. Ang dating reyna ng lipunan ay mukhang mas bata ngayon sa kabila ng kanyang simpleng kasuotan. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng puot, kundi isang malalim na pagpapakumbaba. Ariel, tapos na ang mga bata sa kanilang hapon na aralin. Ang mahinang wika ni Doña Verna. Gusto mo bang sumabay sa amin sa hapunan? Ngumiti si Ariel at hinawakan ang kamay ng matanda. Sige po, Nay Verna. Susunod po ako. Ang pagtawag ni Ariel ng Nay ay hindi na dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang pagpapatawad na dahan-dahang binuo ng panahon. Napagtanto ni Ariel na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makita silang nagbabago at nagiging mas mabuting tao. Si Rafael naman ay kasalukuyang nagsisilbi bilang isang volunteer accountant sa isang foundation sa probinsya, malayo sa karangyaan, ngunit malapit sa katahimikan ng kanyang sariling konsensya. Nagpapadala ito ng liham buwan-buwan, hindi para humingi ng pagkakataon, kundi para magpasalamat sa kalayaang ibinigay ni Ariel sa kanya mula sa mga anino ng kanilang nakaraan. Naramdaman ni Ariel ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Dumating si Gabriel, ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa bewang ni Ariel. Ang pilat sa kamay ni Gabriel ay dumampi sa balat ni Ariel, isang paalala ng tunay na kabayanihan at katapatan. Iniisip mo na naman ang nakaraan? Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na simoy ng hapon. Hindi, Gabriel, ang sagot ni Ariel habang sumasandal sa balikat ng lalaki. Iniisip ko ang ating kinabukasan, ang katotohanang ang bawat sugat ay may paraan upang maghilom, at ang bawat dilim ay may nakatagong liwanag. Hinarap ni Gabriel si Ariel at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok. Walang kailangang sabihin, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pangako at pag-unawa. Sa gitna ng hardin, habang ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip sa langit, dahan-dahang idinampi ni Gabriel ang kanyang mga labi sa noo ni Ariel, isang halik ng paggalang, ng pag-ibig, at ng isang bagong kabanata. Ang kwento ni Ariel Montemayor ay hindi lamang kwento ng isang babaeng minaliit at bumangon. Ito ay isang paalala para sa bawat nakikinig na ang ating halaga ay hindi nagmumula sa kung paano tayo tinatrato ng ibang tao, kundi sa kung paano natin pinipiling bumangon mula sa putikan. Ang bawat ulan ay natatapos, at pagkatapos niyon, ang lupa ay nagiging mas matatag para sa mga bagong binhi ng pag-asa.